Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila, Toys, pag-usapan natin. Ito pong nasa ating screen. Ayan mga kababayan. Yan po yung topic natin ngayon, ataol. Nakakilabot. Dami naman dapat pag-usapan. Bakit ataol pa? Well, itong ataol kasi nito mga kababayan ay nako, kakaiba. Ano ba meron dito sa ataol na to? Ba't pinag-uusapan natin to ataol na to? Alright, ito kasing ataol na to mga kababayan. Yan po nakikita natin sa screen. Ayan. Takihan natin para makita ninyo na maayos. Yan. So yung ataol na yan na nakikita natin sa screen ay ibinibenta nung may-ari ng Saint Athanasius Memorial Chapel. So kanila yan, pag-aari nila yung casket na yan, yung ataol na yan. Dinala yan ni Pasky Ilagan para ibenta kay Boss Toyo. Kasi alam niyo naman si Boss Toyo, bumibili yan kahit ano eh. As long na may value. As long na may value. Eh binibili yan, pinapatos siya ni Boss Toyo. So ang nangyari, inalok nga niya yan kay Boss Toyo. At kikwento ko na lang yung nangyari dun sa Pinoy Pawn Star kasi hindi natin pwede play yung video. Anong parating pa lang yung casket, medyo kunwari hindi alam ni Boss Toyo sa kanong asawa niya. Alam niyo naman 'tong mga to. Kunwari hindi nila alam. Ano kaya ang natin ngayon, ang ibibenta sa atin? Tagal-tagal na tayo hindi tumatanggap ng mga ibinibenta kasi busy tayo, ganyan-ganyan. Tapos yung parating na sabi, hala, ano yan? Parang ganun ba na kunwari hindi nila alam, pero syempre alam nila yan, imposible naman na dadali nila yung item na hindi nila alam. So alam nila, pero kunwari style, hindi nila alam. Ito, pakita ko sa inyo yan mga kababayan. Ayun yung si Boss Toyo, pati yung asawa niya dyan sa kanilang shop. Hindi ko pwede play yung video mga kababayan i-ano na lang natin, skip. O yan, ayan yung parating pa lang yung ataol. Hinihila pa lang ito mga kababayan, hinihila. At kunwari, hindi alam nung dalawa yung yung item na paparating. At yan inilalapit na kay Boss Toyo. May takip pa yung ataol. Tapos yan, ayan na. Ayan yung may-ari nung funeraria. At syempre, kinabitan na ng mic. O, ibig sabihin, for the content na. May mic na syempre, for the content na yan. Diba? Alam na this. Kapag kinabitan na ng mic, automatic yun. Para marinig yung usapan nila na kunwari hindi scripted. For the content, syempre, alam niyo na. Para hindi halata. So, yun mga kababayan, binibenta. Syempre, nagtanong-tanong, ano ba meron dyan sa ataol na yan? Bakit mo binibenta? Ano yung value? Kasi kung ataol lang, di ba, magkano lang naman ang ataol? Kahit pa sabihin, ito kasi mga kababayan, Hamilton mamahalin. So, kakatanungan, yan mga kababayan, maganda naman kasing klase. Imported at metal. Ito kasing ataol na to mga kababayan. Ayan. Etong ataol kasi na ito, yan mga kababayan, yan daw yung ginamit ni Ding Dong Dantes sa kanilang pelikulang Rewind. So ang ginawa pala ng producer ng Rewind ay inarkila ito dito sa sa funeraria at ginamit nila doon sa pelikulang Rewind. At diyan nahiga si Ding Dong Dantes. So, yun lang yung nadagdag na value. From a simple ataol, nadagdagan daw yung value di umano dahil hinigaan daw ito ni Ding Dong Dantes doon sa pelikulang Rewind. Yan mga kababayan. Ayan yan si Ding Dong Dantes. Yung nakahiga doon sa ataol. Yan. Yan ang makita-kita. Pinakita kasi nung may-ari nung funeraria yung video. Diyan pinakita na ginamit nga, inarkila yung casket na iyan para sa pelikulang Rewind. So yun yung value ng casket. Nadagdagan ng value kasi hinigaan nga ni Ding Dong Dantes. So yan yung nangyari, nagkatawaran. Ito na. Ayan yung pinapakita yung video. Video na ginamit ni Ding Dong Dantes. Tapos ito na ba? Diretso na tayo para makita natin. Ayan, nagkakaano na.
nagkakatawaran. Unang asking price na may-ari ng punerarya ay 1 million pesos. O 1 million pesos. Ngayon, tinanong siya ni Bustoy, magkano ba talaga yung casket? Yung as in ordinary casket. Pag umorder yung isang tao sa inyo, yan sa inyong punerarya, magkano? Ayaw pa nga sabihin ng na may-ari eh. Hindi niya raw masasabi yung value ng casket alone kasi package daw. So, tinanong ni Bustoy, magkano yung package? Sabi, 350K, 350,000 yung package. Alright, so doon nagbase si Bustoyo, so nagkatawaran 1 million. Ngayon, ang unang alok ni Bustoyo ay 200,000. O hanggang nangyari, tumawad pa, sabi niya 500 daw. At ayan, to make the story short, ay naibenta ito ng may-ari ng punerarya kay Bustoyo sa halagang 250,000. Kayo ba naniniwala na bibili nito ni Bustoyo ng 250,000? At taol? Bibili ng 250,000 dahil lang hinigaan ni Dingdong Dantes sa pelikulang Rewind. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Kayo ba naniniwala? Pagkatapos nito, pagkatapos siyang ibuko ni Juliana Pariscoba, ibuno ko siya ni Juliana Pariscoba eh. Yung tawag dito, yung napanulunan niyang crown, corona diyan sa It's Showtime. Binenta niya raw dito kay Bustoyo. At hindi ko alam kung nabili ni Bustoyo, pero sabi ni Juliana, hindi naman daw yung totoo. Ang nangyari for the content lang. Wala naman daw talagang nangyaring bentahan. Ang nangyari doon, nag-usap sila at naghati lang doon sa kikitain ng video. So, ganun yung nangyari doon sa corona na ibinenta ni Juliana Pariscoba. So, ngayon, eto, ataol. Sa tingin nyo, bibili nito ni Bustoyo ng 250,000 dahil lang hinigaan ni Dingdong Dante sa pelikulang Rewind. Sa tingin ninyo, mga kababayan, kasi hindi ako naniniwala na bibili niya to ng 250,000. At hindi ako naniniwala na bibili niya to. Kasi hindi siya ganun ka-valuable. Hindi siya ganun ka-valuable. 'Di ba? Ngayon ito ang tanong. Syempre, yan yung ataol. Ngayon, syempre, buy and sell yan eh. Binibenta rin ni Bustoy. Sino bibili niya? Pwede, 'di ba? Pwedeng maibenta yan. Doon sa ready nang mamatay. Doon sa naghahanap ng casket, tas ang bibilin sabihin natin, pag binili ni Bustoyo to na 250, kung sakali man totoo, bibenta niya to siguro 500, 1 milyon. Dahil nga, sabi, hinigaan ni Dingdong Dantes. Pero, ganun ba yun? Ganun ba kataas ang value nun dahil hinigaan lang ng isang artista? Kung ganun lang din, pati yung lamesa, yung kama na hinigaan ni Marian sa kanila Dingdong, pwede pala ibenta yun. Dalhin nyo na kay Bustoyo yung hinigaan ng mag-asawa dun sa Rewind. Tapos puntahan nyo si Bustoyo, sabihin nyo, dito po humiga si Marian. Saka si Dingdong. Sa pelikulang Rewind, pati yung lamesa na, di ba, nakaupo si Dingdong, tapos may lamesa, dito po umupo, dito ginamit itong lamesang to para doon sa shooting ng Rewind. Di ba, di ganun pala yan, pwede pala ibenta lahat. Kasi yun lang ginamit pansamantala. So sa tingin ko, itong kalokohan nito. Hindi ako naniniwala na nadagdagan ng value ito. Dahil nga ginamit ni Dingdong doon sa pelikulang Rewind. Kahit pa sabihin ginamit yan eh. Diba? Hindi naman ganun katindi yung additional value na naibigay nung hinigaan nito ni Dingdong Dantes. Sa tingin ko naman mautak ito si Bustoyo. Hindi ito bibili ng ganitong item. At gasto siya ng 250,000. Kalokohan yan mga kababayan. Hindi totoo yan. Pero kayo mga kababayan, yun lang yung sa akin, yun lang yung pananaw ko. Pero kung sa inyo, kung naniniwala kayo, kasi para sa akin walang value yung hinigaan ng isang ng artista. Pansamantalang ginamit, inarkila. Sa tingin ko, hindi yun nakakadagdag ng value.
So parang ano na, kung gano'n na mangyayari, wala nang kwenta itong Pinoy Pawn Star ni Boss Toyo. Kumbaga gano'n lang. Bibili mo na yung item na parang, 'di ba? Parang nawawala na yung sense nung ano, hindi katulad nung Hollywood Pawn Star, yung talagang yung mga item na kakaiba, yung mga item na talagang may importansya, yung may value, yun yung binibili nung ano nung dun sa Hollywood Pawn Star, 'di ba? Yun eh, pero yung ganito na hinigaan lang ng artista, ibibenta mo na, bibili na. 'Di ba parang ano, parang wala na talaga 'to. Eto mga kababayan, ano to, for the content. For the content na lang ito, for the views na lang ito mga kababayan. Kaya, nako, kayo maniniwala basta-basta dito sa palabas ni Bustoy. Hindi po ako against kay Bustoyo. Kaso, wala na parang parang wala nang kwenta. Sa totoo lang, wala nang kwenta. Bibilin mo yung item dahil hinigaan lang ni Dingdong Dantes. Ano yung value nun? Anong nadagdag na value dun sa item? Di ba? Okay lang sana kung yung ano na yan, yung casket na yan, yung kabaong na yan ay hinukay galing sa ilalim ng lupa na nakabaon ng more than 500 years. Kahit bulok-bulok na yan, pag nahukayan yun, pwede mong bilhin yun kasi may value yun. Sobrang tagal nang nakabaon yung casket na yun na binili mo. Pero eto, hinigaan lang ng artista. Ano na yun? Anong value nun? Di ba? Sabi ko nga di pa tayo mga lamesa, upuan na ginamit nyo sa Rewind, ibenta nyo na rin. Di ba? Ibenta nyo na rin. Yung mga baso na ininuman ni Marian Rivera, yung kumot na ginamit nyo sa Rewind, ibenta nyo na kay Bustoyo. Kasi bumibili pala siya ng ganong item eh. Bumibili siya ng item na ginamit lang pansamantala. Hiniram, inarkila. O, para kay Bustoyo, may value na yon. Anong klase yun? Ibenta nyo lahat ng ginamit sa Rewind. Di ba? Kasi, parang ganun lumalabas, may value na kaya binili niyan 250k eh. Pero hindi naman ganun siguro si Toyo, di ba? Kaya ito mga kababayan, hindi ako naniniwala na legit ito. Hindi ako naniniwala na talagang binili ni Boss Toyo. At malamang isa ito doon sa mga sinasabi ni Juliana Pariscoba na scripted for the views only. For the content only. Ayan po yung tingin ko dyan. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Kayo po kung ano po ang sa tingin ninyo dito sa nangyaring bentahan ng ataol kay Boss Toyo. Nakabili ng 250k. Sa tingin ninyo, kayo ba naniniwala na legit itong transaction na talagang binili? O ano lang, for the content? Paki-comment na lang po. Ilalim po ng ating video. Alright? So yun lang po mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.